Blessed Thursday evening, Team Focus! Yan, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon na muli po tayo nakabalik sa inyo pong pinakapaboritong programa tuwing gabi. At shout out kay Sir Romer, ayaw na akong pabalikin dito. At wala kang ibang rason, umalis ka na lang dyan. Yan, pahingi pa isa. Pahingi pa isa. Pag ako namatayan pa ng mic dito, ewan ko na lang. Magandang gabi po sa inyo lahat. Here at Sir John, we are on the air. Yes. Garino Jericho is watching. Koy, punta ka dito. Yan. Thank you. Sir Dam. Ay, apo. Last episode, di pa tayo pinatawad. Nakaskor pa din. Nakascore pa din. Yan. Anyways, dahil maganda ang tatalakayin. Ba't kaya ganun, no? Kung kailan maganda tatalakayin, lagi natin talagang laging gumagamit ang Diablo ng pangalan Romero. Wow. Well, that's the case. Yeah, get it behind me, Romero. Alright, so ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli tayo nakabalik. Last Thursday, medyo driver mode tayo. At pero salamat na lang dahil ako nakabalik, yung isa kong kasama hindi. Hindi kasi Papunta siya pala, pa rin papunta. nagdadrive Siya nagdadrive ngayon. Yon, speaking of which, Yan. Speedy. pero minsan ako gusto ko kasabay ko na lang siya dumating. Siguro kung kasabay ko siya dumating, nakabati kayo ng maayos. Yes, Ay, sir. tama. Oo. Tama. Oo. Kasi wala akong mic eh. Mic kanin. Hindi ko alam kung ano na nangyayari. At, well, ganun talaga. Ay, Tay tayo dyan. hindi ko alam. Basta ganun. Oo. Amen. Amen. Magandang gabi. Kamusta kayo? Okay lang. Okay. Wala nga kayong, may camera ba sila? Meron. Okay nga. Meron yan. Sa likod ng Pakaway mo sila. Sila masaya. Kaway kayo. Kaway. Just Masaya work. daw, Kaway ka masaya. sa amin. Just work. Bumiti ka, Josh. Yan. Masaya daw, masaya. Yan. Magandang good evening. Good evening. Amen. Good evening. Yan. I hope that everybody is happy. At yehey. Yay. Siya, balik mo sa akin siya. Yan. Salamat. Kala mo talaga nagsusulat si Bert. Hindi Tapos kasi- pasok. Ha? Wala nang Bible notes. Wala na Tapos na, Bible tapos notes. na, May tapos na. pinatigil nga rin kami kanina ni Pastor magsulat ng Bible notes. Oh. Advance mag-isip. Yan. Pang next time. So, Kaya hintayin mo natin si Kuya Steve. ha? Hintayin mo natin si Kuya Steve. Steve, bilis! March 26! Iyon. March 26, Thursday, huling Huwebes. O nga no, 20, may pag ano ba, di ba 26? 26, so may discount na naman yung ano, yung mga Talagay ko wala. Shopee. 24 pa, sir. Di. 24 daw. Di ba ano, pag parehas date, di ba? Alam ko, bare month lang nila ginagawa. Yung 26, di ba may mga ganun Ah, sila, pag oo. pare-parehas yung date.
Halimbawa, 26 ngayon, tapos 26. So, 26 may discount sa Lazada. Di kasi kaya ako tinatanong kung may discount. Gusto ko bumili ng operator eh. Ah, Palitan ko lang to. Gusto ko bumili. Malawili rebellion tuloy tayo ngayon dito sa show natin. Sino marunong mag-operate ng mic dyan? Taas ang kamay? Wala. Sige. Koy, liyan na. Koy. Wala Sunod lang siyang kasi. idea. Sino? Si Kuya Vince? Si Bobby Vince? Oh, wala. Nangyari. Ano, Kuya Vince? Para may cameraman. Para may idea ka lang. Bumati ako ng walang mic. good evening tapos. Alam niya na yung titignan niya. Yan. Kung hindi magpapatunog ng anak ka ng po. Wow! Di ba? Sisirain yung mic. Ano kayong plano nito? Timaribik, na-chat mo ba to? Oy, yun lang. Hindi. Okay. At aray mo. Dave! Lea! Palangwa natin! Yeah! Sound effect. Tinan mo, wala rin, di ba? Tingnan mo, mali rin yung sound effect eh. Yan. Yes, Steve, sir. kaway ka muna kay Sir Romel. Check mo muna mic mo. Oh, wala na. Hello. Yeah. Hello, sound guard. Meron. Yan. Bati ka. Bati. Good evening po sa inyo lahat. Sorry Yeah. I'm late. Yan, bumati ka, may sound. Ako kanina wala. Ay, grabe naman yun. Wala. Hindi ko alam kung tanggap pa tayong dalawa dito eh. Oo Ano nga bang pinag-usapan niyo dito? Anong nakaraang, Ano bang pinag-usapan Purpose niyo dalawa? over temptation. Yun. Ha? Purpose over temptation. Eh, ba't nagpa-tempt to? Ewan ko. Di nakinig. Ano ang topic? Purpose over temptation. Purpose over... Temptation. O, doon tayo sa purpose. Huwag tayo papatempt dyan. Alright! So, magandang gabi po sa inyo lahat. Sabay-sabay tayo. Ready, go! Blessed Thursday evening, Team Focus! Amen. Yo! Amen! At salamat sa Panginoon na muli tayong nakabalik. At despite of everything that happened in our world and in our studio, Yes! yan, at least masaya pa rin tayo lahat. Amen? Yes. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Shoutout sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, North, South, East, and West corners of our church. And of course, sa aming area, Southeast family. And to our beloved pastor, Pastor Hill Laurena, who is the executive producer and the director of the program, Team Focus Staying Alive. Of course, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa aking mahal na asawa, Mami Shoben, Baby LG. At sa lahat pa ng mga studio live audience. So, ipalabas mo, masaya na yung mga yan ngayon. Masaya na yan. Tira mo, Okay na. papalakpak yung lahat. Oh, yun oh. Saya nga. Napakasaya! Kaya, yung palakpak nila, mas malakas pa sa mic ko kanina. Yan, diba? Yan. Sir Dominic, bati ka muna, Sir Amen. Dominic. Good evening po sa inyo lahat. Team Focus, kumusta kayo for 1 week? Okay, and shoutout nga pala, binabati ko ulit yung mga sinenda ko ng link, John Debs. And bago pala si Jaden and kay John, I hope you're watching. And kay Mami, shoutout kay Mami sa mga young people namin sa area. Mga The Boys. Okay, I hope you're watching, mga The Boys. Sumali kayo sa Google Meet, wag lang sa Facebook Live, Google Meet. And binabati ko rin pala yung, of course, yung mga nandyan, sa mga nununood sa Google Meet and of course sa Facebook Live. Yan lang po. JJ. Alright, good evening po sa inyo lahat, Team Focus. Ang tawag dyan, no? Nabigla ako Ayan. Sabi niya, JJ, okay. Shoutout po dyan sa Westbank family. Siyempre, ang aming area leader si Sir Noel at yung mga kasama ko dito Ano? ngayon. Sir Noel. Shoutout sa Westbank Westbank family. Ang at aming area, si Sir Ang Noel. area leader na si Yo, Sir Noel. linawin mo. Sorry. Ayan, at ang mga kasama namin, si Jeremiah. Anong area nyo? Si Jeremiah. At si Sir Aris, at yan si Sha. May kasama kayong bago ngayon, sir, si Sha. Sha, Safira. ay, Si matagal na si Safira. Saan? Yan, sir. Yan, siya po. Ah, Okay, ano okay. pangalan? Safira. Safira. Yan, at Ah, shoutout akala din ko, Shakira, sa... shoutout din sa aking kadorm na nasharean ko ng link. Hindi pala kadorm. Kaibigan ng kadorm. Mali. Kadorm! Yan, si Kyle. Si Kyle. Wag dito. Si Kyle, ayan, si Kyle nanonood siya. Kasama, I hope at you enjoy at kita mo na ngayon. Sabi niya, sir, bakit daw dalawa lang kami last week? Sorry Sabi ko, kasama yan, ayan. Tapos ang tawag yan, sir, Hindi kami sa'yo. pinayagan kasi. Pangit kasi nagsalita lasing eh. Hindi, mas maigi nga siguro kung dalawa lang sila kasi may mic sila eh. Yun.
Dalawa Tama lang sila na. ng mic. Tama na. Purpose over Or temptation. Yan. Yeah. Ayan. Tapos sabi niya, sir, akala niya daw ikaw si Pastor Hill. Sabi ko, hindi, yan yung anak ni Pastor Hill. Yan. Yan, akala niya ikaw si Pastor Dom. Uy. Tawag na. Wow. Pastor Dom daw yan. So, sino nga si Archbishop JJ? Wow! Hindi, hindi. Father JJ. Alam ko, Rook. Hindi, Father hindi. JJ. Ayan, shoutout po sa inyo. I hope you enjoy Team Focus at syempre ang ating mga nanonood dyan na mga Amen. Facebook Live. Steve. And magandang gabi sa bawat isa sa mga nanonood sa Facebook Live and gayon din sa Google Meet. Magandang gabi. Siyempre, gusto ko rin batiin yung aking grupo, Valiant Ehud. And the rest of the groups ng Young People, ng Team Focus, Young People. Shoutout sa inyo lahat. Amen. Magandang gabi. And siyempre, gusto ko shoutout, manood kayo lahat, lalo na sa mga kalalakihan na mga young men. Yan, mga young men ay mag-tune in tayo sa ating programa ngayong gabi na ito. Alright, so again, magandang gabi po sa inyong lahat. Last Thursday na ito ng ating topic, Living with Purpose. And salamat sa Panginoon na tayo ay nasa last episode na ng ating lesson na Living with Purpose. And alam nyo, just like what I'm always telling, pag nalaman nyo yung mga ganyan, ibig sabihin yan patapos na ang first quarter. So this coming Sunday will be the last Sunday of the month of March. At talagang nag-enjoy ako sa March Madness ng NCAA. Ang ganda panoorin. Ang bihira mo. March ang hirap eh. Kahit 30 seconds, 5.2 seconds, Sir Dominic, mahaba pa sa kanila. Oo, kasi nga kaya pa silang patayan ng microphone nun eh. Di ka makakawala ngayon. Hindi. Kaya, pero salamat sa Panginoon dahil ang ating living with purpose. And I do believe that everybody is getting something from this episode, no? And sabi ko nga, on the very first quarter of the year, sana nalaman lahat ng may purpose o nalaman lahat ng young people kung anong ibig sabihin ng living with purpose. That is the very goal of this program. By the way, always glad to have this disclaimer alert. No, we're not here to condemn anybody maliban kay Kuya Romer. At kasi alam mo, pinaka-hate ko sa lahat yung paulit-ulit. Oh, promise. Asensya na. Like Manamana lang yun sa ating pastor. Well, anyways, anyhow, anywho, who you? Yan. Hindi. Alam nyo, yan yung lagi nating sinasabi dito. We're not here to condemn anyone. Actually, that's your choice to live with purpose or without purpose. That's your choice. We're here to enlighten you kung anong klase ng buhay ang masusumpungan nyo kapag kayo ay merong purpose. Anong klaseng buhay naman ang masusumpungan nyo kapag wala kayong purpose. So the choice is still, the choice is yours. Kaya nga, you cannot, ito para sa mga teenagers, stop the childish attitude. Alam niyo yung childish attitude? Yung tipong pag ikaw yung nahuli, may kailangan ka pang sisihin. Di ba? Yung, di kasi inutusan ako ni ganito eh. Di kasi siya yung nauna eh. Siya yung una eh. Naman na ako eh. Di ba? May mga ganun yung mga bata, di ba? Alam niyo, pag kayo ay teenager, hindi na bagay sa inyo yan. Yan ang tatandaan ninyo. Hindi na bagay sa inyo yung magkaroon kayo ng childish attitude. It's because of the reason ang kailangan nyong maisabuhay ngayon is to live your life with a purpose. Living with purpose, actually, hindi ako gano'n nakapanood, Sir Dominic and Sir Jay, nung episode ninyo dahil busy kami ni Brother Steven mag-English. So, oh, by the way, shout out to all of you. I hope you hook with the right but you uppercut with the left. So, beat water. then shout out to... kilala nyo na kung sino kayo. Wala na nga eh. English ka pa eh. Hindi. Kasi parang may gusto kang batiin eh. Uy, wala. Okay. Welcome. Busy kami sa kaka-English ni Brother Steven kahapon. But we had a great time with Pastor William last week with Pastor William and his company. Yan. Shoutouts sa anong pangalan sa bahan nila? New Hope Baptist Church. Yan. Kala ko nga sasama si JJ nung linggo eh.
Sumunod sa Terminal 1 eh. Nagsuko ng Damay-damay buhay. na to. Nagsuko ng buhay. Oh, nagsuko ng buhay bigla. Lagay na sana eh. Iniwan niya lahat ng mga katakdang gawain dito. Sinuko niya ang bataan. Ay, hindi. Doon Alam mo Bakit na ba? pakinggan? Hindi niya pa alam. Hindi pa alam. Hindi niya alam. Kasi hindi rin naman niya interesado malaman yun sa nangyari si Jay. Sama kay ni Romir. Ba't ba naman kasi sa audio ako Kasi madadamay ka dyan. Kasi sa audio pa ako napunta eh. ano? Sa media team, anong grupo mo? Audio. Ew. Aray, kaya nga ni... Hindi, at nandiyan naman si Chip eh. Chip! dito ka na, Chip. Chip, yan. Well, katulad nga ng sinabi ko at sabi ko nga despite of that, hearing your theme or lesson last week, purpose over temptation, ay napakaganda. Alam nyo, team focus, yan ang dapat ninyong malaman eh. To live your life under the purpose and not under the temptation. Every day is temptation. Tandaan nyo yan. Kaya nga you have to resist the devil so that he can flee from you eh. Kailangan mo i-resist siya para maumalis siya sa'yo. Pag hindi mo ni-resist ang Diablo, like sabi mo, Romer, tabi, hindi siya aalis sa'yo, papatayan at papatayan ka niya ng mic every episode. O, kaya kailangan mong Ha? Tama na ba? Sige. Oh, hindi, totoo yan. Totoo yan. You have to really fight for it. Tandaan mo, the devil is like a roaring lion walking about seeking whom he may devour. Devour. Hindi na nga natin kasama eh. Wala Yes, yun eh. di ba? Seeking whom he may devour. Talagang PSS student from 2015 to 2019 lang ang nakakaalam nun. Yan. So, kaya tandaan niyo yan. Bilang isang Kristiyanong kabataan, the devil will go after you. Because sabi nga ng ating pinanood namin ni Brother Steven noong nakaraan na Webes, sabi nga ng ating bayani, okay, kabataan ang nagkakaroon na ako ng pag-asa ng bayan. Yan, Chip, Grabe. pakipalis na. De, Praise the Lord. sabi nga ni Dr. Jose Rizal, Yeah. di ba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Amen. Okay? Now, pag tiningnan mo ang mga kabataan ngayon, pambira, hindi ka magkakaroon ng pag-asa eh. Oh, yes. Oh, mas may pag-asa pa yung weather update kaysa sa buhay ng maraming kabataan ngayon. It's because of the reason, I'm not putting anyone to shame, maliban kay Sir Romer. Pero, I'm not putting anyone to shame. Pero tandaan ninyo, bilang isang kabataan, if you don't live your life with purpose, you are already in the shame. Ulitin ko ang isang buhay na walang purpose, nakakahiya na yan. Nakakahiya yan. Alam mo kung bakit? Unang-una, hindi mo alam kung anong target mo. Pangalawa, hindi mo alam kung ano ang gusto mong maging. Yung gusto mong maging ang layo sa action mo. 'Di ba? So as you can see, team focus. Kaya nga ang ganda nung wala man, hindi ko man gaano napakinggan. But makikita niyo ang daming mga kabataan na kasing edad nyo ngayon that they are living under the what? The temptation. And not the purpose. Actually, ayaw nila niyan eh. Ayaw nila ng purpose. Gusto lagi nila yung temptation. Bakit? Because gusto daw ng mga kabataan ngayon, Sir Dominic, yung mala-adventurous na buhay. Yan. Gusto nyo yung uphill, downhill, uphill, downhill. Kaya yung buhay nyo ngayon, ganun-ganun din. Diba? Gusto nyo, merong, yung willing kayong, tawag na, willing silang mag-take ng risk. YOLO ba YOLO? Ha? Kasi you only live once, di ba? Kaya willing daw silang mag-take ng risk. Kahit sino pa yan, iti-take niya daw yung risk alang-alang sa kanya. Ang risky mo din no? Di ba? Kaya nga titingnan nyo, ang buhay ng kabataan ngayon. Alam nyo, ito yan, young people Kapag nagsabi kayo ng ganyan, always put this in your mind. When you say that sa iyong sarili, that you are always willing to take the risk, etong tatandaan mo, you don't have any purpose in your life. Masakit? Oo, masakit. Pero that's the truth. Yan ang katotohanan Alam mo kung bakit? Kasi ang totoong pamumuhay hindi risky. Alam nyo kung bakit? Kasi may Diyos ka Tinanggal ka nga sa risk of having an eternal punishment 'Di ba? Saan? Sa impyerno. Tinanggal ka ng Diyos sa risk. Gusto mong bumalik? 'Di ba? Kaya ka nga niya iniligtas, kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Para mawala ka dun sa risky na buhay.
Hindi lang yon, hindi lang doon nagtapos. Yun ang pasimula. Binigyan ka ng simbahan. Dito sa simbahan, nahahayag ang salita ng Diyos. Hindi pa din doon nagtapos. Ibinilang ka sa Team Focus. Oh, na kung saan nagtuturo na ito ang dapat na iklase ng pamumuhay mo bilang isang kabataan. See, you should not be living in a very risky life. Dapat hindi. Ngayon, kung sasabihin mong you are willing to take the risk, it means, wala kang purpose sa buhay. Now, kaya nga yan ang gusto ko on the very last episode of this lesson, first quarter, gusto kong makita ninyo yung mirror versus window. Because living your life with a purpose, ito yung tatandaan nyo, Team Focus. Living your life with a purpose, dapat makita nyo ang kaibahan ng mirror at window. Okay. What is the mirror? Pag sinabi kong mirror, ito yung klase ng buhay na kapag namuhay ka para sa'yo, kapag tinrabaho mo ang buhay mo para sa ibang tao, para sa'yo, ang buhay mo ay mirror. Bakit? It's because of the reason you will constantly check on how you look and if you are always noticed by others. Diba? Kapag humarap ka sa salamin, anong purpose mo? Bakit ka humarap sa salamin? To check yourself. Diba? To check yourself. For you to to look good to others. Di ba? Kasi syempre, katulad namin, ewan ko sa mga kasamahan ko, o katulad ni Sir Steven kanina, for example na lang, kasi late siya. Sa dalawa. Damay, kasi domino effect yan eh. Damay pa. Joke lang. Halimbawa, si Sir Steven, sabihin natin, pumunta siya kanina, he can go straight here eh. Di ba? Pwede naman siya dumiretso kaagad dito sa show. Magandang gabi sa inyo lahat. Pero makikita mo, anong ginawa niya? Dumiretso sa CR. Nagsalamin. Di ba? Nagsalamin. Ako kanina, bago humarap dito, kita ni Mama Maricel kung anong tsura ko. Kita ni Mama Maricel kung anong Sharon, kung anong tsura ko dito kanina. Pero humarap muna ako sa salamin. Pagharap, ganun din siguro ginawa ni Sir Dominic, ganun din siguro ginawa. Bakit? Yan ang essence kapag humaharap ka sa salamin. To check yourself. For you to look good to others. But that's the danger kapag yung essence ng pagharap mo sa salamin ay in-apply mo sa buhay mo. Bakit? The truth of the matter is, Team Focus, is this. When you make yourself a mirror, okay? When you make yourself a mirror, you're just what? Reflecting yourself. Kuha? Pag humarap ka sa salamin at may ibang tao kang nakita dyan, maniwala ka sa akin, sabay tayong tatakbo. Sumbong natin sa mama natin yan. Di ba? Pag may nakita ka dyan, yun nga lang yung yung mirror prank ba yun? Yung biglang yung hindi maggagalaw yung di ba? Biglang ngingiti yung kaharap mo na ikaw rin naman yung kaharap. Grabe yun, pambira. Sabi ko, kahit ako, di ko kakayahanin yun, kahit alam kong prank yun eh. Di ba? Bakit? Kasi alam mo na pag ikaw ay humarap sa salamin, you're just reflecting, you are mirroring yourself. Ikaw at ikaw ang nakikita. Diba? And sabi ko nga, the danger kapag in-apply mo ang mirror principle sa buhay mo, ang makikita, ikaw. At dahil ikaw ang makikita, you have to look good. You have to strive to be better for yourself, but primarily to be better for others. Diba? Kaya nga mapapansin ninyo, ang kaibahan ng mirror versus window. Okay. Ito naman ang tinatawag nating window. Pag sinabi naman nating window, okay, pag sinabi naman nating window, ganina yung mirror, pagtatrabaho mo para sa sarili mo at para sa iba. Ito naman ngayon, pag sinabi nating window, when you work for the Lord, okay, our life becomes a window. Kasi when you work for yourself, your life will become a mirror. Pero when you work for the Lord, your life will become a window. Ngayon, ano ang kaibahan niyan? Pag mirror ang buhay mo, you are constantly checking how you look and how you are being noticed by others. But when your life is a window, ano ang gagawin mo yan? You will do your best so that people see through us or through you the greatness of God. Alam niyo, Team Focus, living your life with a purpose is living your life like a window. Dapat makita ngayon ng tao, pag tumingin siya sa'yo, yan ang isang kabataan na merong Diyos. Pansin nyo,
ang buhay ng maraming kabataan ngayon ay mirror. Kaya nga, sunod lang kayo sa uso. Bakit? Pag nakita mo to, oy, sikat ito, sikat na streamer, sikat na YouTuber, sikat na vlogger, and everything, gagayahin ko yan. That is the mirror principle. Pero pag tiningnan mo ngayon ang isang tao na window, makikita mo, yan nakikita ko kung sino talaga yung kabataan na yan. Kaya nga makikita nyo, ang pinaka-the best na dapat na buhay ng isang kabataan is like a window. Mirror versus window. Pag nagtrabaho ka para sa sarili mo, ang gusto mo laging ma-check, okay ba ako? Okay ba ako kapag humarap ako kay JJ? Okay ba ako kapag nakita ako ng mga tao? Pero ang tanong, maybe you are okay when other people saw you, but are you okay when God sees you? Di ba? Kaya nga ang pinakamaganda sa lahat, if you will say that you are living your life with a purpose, your life should be a window. Pag lumabas ka ng bahay ninyo, ang sasabihin, yan ang isang kabataan na merong Diyos. Yung tipong masasabi ng teacher mo, ikaw yung totoong sinasabi ng ating bayani. Isa ka sa mga kabataan na ganyan. Kabataan na pag-asa ng bayan. Kapag tumingin ka, kapag when you go out there without anyone looking at you, alam mo, ang pinakamagandang makita sa'yo, imahe ng Diyos. Imahe ng Diyos. Alam nyo, Team Focus, tapos na first quarter. Sa Sunday, that marks the last Sunday of March. That marks also the last week of March. Sa Wednesday, Sir Dominic, April 1 na. See, start na ng second quarter yun. Yes, sir. Diba? Kaya kung titingnan nyo, Team Focus, kamusta ang first quarter ng buhay ninyo? Did you live your life with purpose? Ngayong itong first quarter na ito, namuhay ka ba ng maayos netong first quarter na ito? It's because of the reason kung bakit mo kailangan makita yan, baka namuhay ka netong first quarter na ito, na mirror ka lang. Nasa mirror life ka lang. Ano ibig sabihin yan? Lagi mong chine-check ang sarili mo para paglabas mo maayos ka sa iba. Ngayon, tinan mo, sabi ko nga dinibunk natin, naalala nyo, last 2 weeks ago, dinibunk natin yung principle na who cares. Diba? Bakit? Dapat mas matimbang sa'yo yung God cares kaysa sa kung sino man yung nagkikare dyan para sa'yo. Kasi yan ang problema ng maraming Team Focus ngayon, maraming kabataan. That's why Sir Dominic, Brother Jay, and Brother Steven, they are still living their life under the temptation. Bakit? It's because kapag sila ay namuhay under temptation, alam nilang they can please anyone. Yes. Diba? Team Focus, medyo konting spice lang sa pagtatapos ng lesson natin. Diba? Medyo maanghang lang ng konti. Kasi alam nyo ba, ito yan It doesn't matter ngayon, alam mo, ang Diablo, hindi yan tumitingin kung anong klaseng kabataan ka. O dito, maraming full-time staff na kabataan dito na nakikinig ngayon. It doesn't mean that they are safe living their life with a purpose na kung saan. Alam nyo, kahit, actually, katulad nga ang sinasabi ko lagi kong I strongly believe that, and even Pastor William is agreeing with me on that. Na bakit? Kasi alam nila they can play spirituality. We can play spirituality. Speaking of being young people, you can play your spirituality. Alam nyo meron nga nabibitawan ng ating mahal na pastor. Ngayon, nadideceive siya. Nadideceive siya ng imahe ng mga nagpapakitang maayos, but the truth of the matter is hindi. Kaya nga nangyari ngayon, pag in-endorse, dun lumalabas yung pagkadoble kara. Kaya nga, napufrustrate siya sometimes. It's because of the reason, marami pa rin kabataan ngayon ang pumipili to live their life without a purpose. Again, pag will mo ang nasusunod, Team Focus, listen to this. Kasi magandang matutunan nyo to habang nasa ganyang edad pa kayo. Because you are on the age na talagang wala kang pinipili. Go, go, go ka lang lagi Talagang, literal sa'yo yung sinasabi ni Pastor, pag pinasok mo, i-enjoy mo Pero ang problema ngayon, wala ka na doon sa tama ba yung ini-enjoy mo. Kaya nga sabi ko, tinan ninyo, ang daming kabataan ngayon ang namumuhay lang with like a mirror life. That they are checking themselves for them to look good to others. Subukan mong mamuhay with a purpose, makikita mo, your life will never be a mirror, but your life will be a window.
Window na kung saan, pag tiningnan ka ngayon, ang makikita Diyos. Pag sumilip ang isang isang kabataang katulad mo sa'yo, ang makikita Diyos. Pag sumilip ang isang kabataang katulad mo sa buhay mo, ang makikita salita ng Diyos. Ang makikita prinsipyo ng salita ng Diyos. And when you do that, you will see that you are living your life under purpose and not under temptation. Alam nyo, ganyan yan eh. The temptation is this, Team Focus. I don't know what you have tackled here last Thursday, but here's the temptation dyan, Team Focus. Ang temptation dyan is always to look good to others. That's the temptation of being teenager. I'm telling you, naging teenager din ako eh. Ang award ko nga, most well-groomed. Consistent yan. Yun lang kaya ko eh. Di ba? Kasi that's the temptation. Sige nga, maghanap ka ng isang kabataan na walang pakialam sa forma. Ililibre ko kayo. No, hanap ka? Si Romero. Ano nga? Hanap ka, Steve? Hanap kayo. Hanap kayo ng kabataang hindi mahilig pumorma. Ako kasi lang ako natural beauty. Natural beauty. Diba? Ako kasi gento lang ako eh. Pero pag nagsalita, ano kasi, Apo Pastor? Po, gusto mo po? Ano ka ba? May defect sa F? Wala fo. Talagang kukulang yung P nagiging F. Yung R nagiging R. Kailangan lagi may piyok. Tapos yung mukha laging, ha? What the purpose? Yung purpose naging purpose. Ha? Di ba? Sa punto na yun, mas maintindihan ko pa yung salita ni Bobbins. Di ba? Alam nyo, kidding aside, di ba? Natatawa kayo. Pero sabihin ko sa inyo, ilang kabataan ang ganyan ngayon? Pag ganyan magsalita yung mga kabataan, pero pag uwi sa bahay, mayong ano ma? Pero pag maraming tao, yung mama ko kasi, yung ano ko kasi, pero kasi kasi, peruhin kita eh. Di ba? Ang daming ganyan ngayon. Because anong temptation? Again, the temptation is to look good to others. Pero ito yan, Team Focus. Ano tatandaan ninyo? You act right, you enjoy your life according to your age, and live your life with purpose. Because living with purpose doesn't mean that you have to look good to others. Living with purpose is yung makita ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, sabi ng Colossians 3:23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Because that's how you live with purpose. Yung makita ang Diyos sa'yo. Kapag hindi nakita ang Diyos sa'yo, kalimutan mo na ang salitang purpose. Again, sabi ko nga medyo anghangan lang natin ng konti. Patapos na eh. Actually, gusto ko sana malumanay. Ito kasi si Romero eh. Kasi Romero. Romero? Ay, sorry. Diba? Kaya pag, eto yan, Team Focus. Makinig kayo na maigi. Para maintindihan nyo. Para maintindihan nyo ang sinasabi ko, check nyo ngayon sarili nyo. Is your life is mirror or window? Sige. Check nyo. Hindi nyo na kailangan i-comment yan dito. I-check nyo lang kung kung window ba ang buhay. Okay, makulit yan, ha? Marami. Si Goldilocks. Ano ka ba, Dominic? Diba? Check nyo kung window ba ang buhay nyo or mirror. Sige. Sige, check nyo. Pag tiningnan kaya kayo, anong makikita? Sarili nyo o Diyos? Yun ang pinakamaganda dyan. Okay? Sir Dominic.
Magsalita ka na para ma-encourage yung mga ano natin. Sakit ulo mo, sir. Apo, ito ba kasi ako eh. Anyway, magandang gabi ulit, Team Focus. Ang ganda ng shinare sa atin ni Sir Maki. Thank you. Sana sa Amerika. Alam mo, Team Focus, naalala ko as I was listening to sa shinare sa atin ni Sir Maki ngayon. Every time nahaharap kayo sa mirror, So tuwing magsasabi ka tuloy ng R ngayon, yun yung may, ha? salamin na lang, salamin. Yan. Salamin. Tuwing sa haharap ka sa salamin ng buhay, meron kang gagawin na desisyon. 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin, living with purpose, and this is the last episode ng Living with Purpose. By the way, Team Focus, excited ako dun sa susunod na topic natin, sir. Purpose with living. Kaya pala. Okay, pero ayan, Team Focus. Living with purpose. So, doon sa shinare sa atin ni Sir Maki, every time nahaharap ka doon sa salamin, meron kang gagawin na desisyon. And gusto kong basahin yung verse na prepare ko po, okay? Philippians chapter 1, verse 6. Being confident of this very thing. Next po, intindihin nyo pong maigi. Alam ko, di nyo naman bukas yung Bible nyo eh. Ang sabi dyan, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Wala pong sinimulan ang Diyos sa buhay ninyo para iwanan lang na hindi tapos. Okay, ulitin ko lang po sa English na lang, baka maintindihan nyo. God didn't start something in your life just to leave it unfinished. So dito pa lang, kayo Team Focus, kayo mga teenager, kayo yung nasa phase ng starting phase eh. O kaya preparing para mag-prepare. May gusto ba yun? Kasi ang iniisip ng maraming kabataan, mag-i-enjoy kayo eh. Sa edad niya na yan, enjoyment. Pero hindi natin napapansin, Team Focus, every time na humaharap tayo sa salamin, inaayos natin yung sarili natin, di ba? Ganun din ang buhay natin ngayon. Sa panahon nyo na yan na Team Focus kayo ay nag-prepare para dun sa future ninyo. And kung sa simula pa lang, ay pakiramdam nyo, ang ganda na itsura ko. Ang ganda na itsura. Susunod maganda ulit. Pero sa susunod, parang ayaw mo nang ayusin. Kasi maraming young people dati na nagsimula ng malakas, pero dahan-dahan silang pawala. Bakit? Bakit dahan-dahan silang pawala? Kasi every day, every week, they should make a decision. And maraming kabataan ngayon, they lose focus, they lose the discipline, and ang di natin napapansin, Team Focus, finishing strong is very important. Is a choice, Team Focus. Kasi marami sa atin, pinipili natin, di ba? Katulad na lang, naalala ko yung sinabi ni Sir Maki, kung magka-apply ka sa trabaho or kung saan ka mo mag-apply, hindi ka harap dun sa employer mo nang magulo yung buhok mo or magulo yung damit mo, di ba? Haharap ka sa kanila na ipapakilala mo yung sarili mo na ikaw to, maayos kang tao. Di ba? Ang nangyayari sa ating Team Focus, makikita nila, ito bang taong ito, meron ba tong discipline? Meron ba tong purpose sa buhay niya? Kahit kayo Team Focus, di ba? Ayaw nyo laging nagsisimula. Pero, intindihin nyo mahiga, ayaw nyo sa tao na laging nagsisimula. Magsisimula siya ng bago, tapos ang ganda na simula, excited na excited. Few days later, magpapasimuno na naman ng bago. Di ba, hindi nyo ba naintindihan yung sinasabi ko din Focus? Marami sa atin, ayaw nun, pero yun ang ginagawa natin sa buhay natin. It just shows, Team Focus, na kahit umaharap tayo sa salamin, hindi natin iniisip yung purpose natin. We are living, technically speaking, we are living without a purpose. Naalala ko na lang po, sabi ng Biblia, dapat ang isipin natin, every day, living with the purpose, it's a battle. Sabi nga ni Apostle Paul, I have fought a good fight. Bakit niya nasabi yun? Kasi ang buhay, laban yan. Naalala ko to si Pacquiao, laban ko, laban mo. Pero hindi yan, Team Focus. Ikaw, Team Focus, alam ko, ang nasa isip mo ngayon ay puro laro, enjoy. Yes, that's good. Pero yung buhay mo, Team Focus, ang buhay ng isang Kristiyano, it is always a battle. Lagi mong haharapin yung pinag-usapan natin last week, temptation, yung sarili mo, focus. Kasi sa ayot sa gusto mo eh.
Araw-araw, pag humarap ka sa salamin, pag nawala ka sa focus, hindi mo naaayusin yung sarili mo. Yeah. Hindi mo naaayusin yung, dati may discipline ka, nagsimula ka na may discipline, sa katagalan, mawawala yung discipline mo. Bakit? Hindi mo na inilaban. Di ba dati, grabe ka kung makapag-testimony sa harap. Papasalamat ako sa Panginoon. Grabe yung involvement ko sa soul winning. Nakapag-share po ako sa isang buwan po, isang tao lang. Grabing excitement mo nun. Sa isang buwan, nakapag-share ka ng isa. Pero ngayon, isang souls won mo sa isang taon. Sabi, okay na yun. Pero dati, on fire ka sa isa lang. Di ba? Pero, alam niyo, naintindihan sinasabi ko, Team Focus, slowly but surely, yun ang ginagawa sa atin ng mundo. Na tinatanggal niya yung focus mo, Team Focus, tandaan yung pangalan niyo, Team Focus. Tinatanggal niya yung Team Focus, yung focus ninyo, yung discipline ninyo. And ano na nangyayari sa atin? Pinag-uusapan natin living with purpose. And to make it worse, dahil sa nawala na yung focus and discipline natin, we are already living without a purpose. Purpose is not a one-time decision. It is a daily commitment. 'Di ba? Sabi nga ni Pastor, kung meron kang plano sa buhay mo at meron kang pangarap sa buhay mo, ngayon pa lang, sinasanay mo na yung sarili mo na ginagawa mo yung bagay ng pangarap mo sa future. 'Di ba? Kung gusto mo maging preacher, hindi ka magpo-focus sa hindi preacher na bagay ngayon. 'Di ba? Kung ikaw ay gusto mong maging teacher, hindi ka maglalaro maghapon sa school. Hindi ka pupunta sa labas at makikipagwelga sa labas kasama yung mga nagsusuyo sa'yo. Bakit? Gusto mo mag-aral dahil sa future, gusto mo maging eduk. O, di ba? Gusto mo maging teacher. May plano ka sa buhay mo, may purpose ka. Pero hindi lang po yan, Team Focus. You won't always feel motivated. You won't always feel strong. Pero katulad nga ng sinabi ko last week, consistency. Di ba? It's always a decision. Consistency will carry you. Kahit ano pang feeling mo yan, pakiramdam mo, tinatamad ka, pakiramdam mo, nanghihina ka, pero pag gusto mo, may dinicide mo talaga na gusto mo to, gusto ko maabot yung decision ko, yung purpose ko sa buhay ko, kahit gaano ka pa, katamad tanungin mo yung magulang mo ngayon, Team Focus. Ma, kamusta yung trabaho? Gusto mo ba yung trabaho na ginagawa mo? Sabihin nila, sigurado ko hindi. Pero bakit nila ginagawa? Kasi meron silang purpose sa buhay. Ano yun? Ikaw. Naintindihan yung Team Focus? May purpose sila sa buhay nila. That's why they're doing it even though they don't like it. Bakit? Kasi may plano sila, may purpose sila sa buhay nila. And ganyan ang gawin natin ngayon pa lang sa buhay natin, Team Focus. If you lose focus, if you lose discipline, ayun na yun. You're living without a purpose. Sabi nga ni Sir Mike kanina, nakakahiyang mabuhay ng walang purpose. Pabigat ka na lang sa bahay? Palamunin? Sayang, Team Focus. Alam ko po, last episode natin to, pero gusto ko lang pong magandang i-encourage sa inyo. Kung ano man yung plano mo sa buhay mo, tanda mo, isipin mo, as long as it is God's will sa buhay mo, that's good. And ngayon pa lang, bukas or sa mga susunod na araw, fighting for your purpose is always a decision. Wag mong, katulad nung sinabi ko last week, wag natin nahayaan na ipagpapalit natin yung purpose natin sa bagay na madali, na pangsaglitan lang. Kasi sayang, katulad ng sinabi ko last week, sasabihin mo, sana gantong buhay ko ngayon. Sana ganto, sana. Puro ka na lang sana. Pero kung ngayon pa lang, yung sana na yun, hindi mo masasabi yung sana na yan. Kung ngayon pa lang, pinagtatrabahuan mo na yung purpose mo. Kaya ayan po, Team Focus. Yan. Sa mga nakikinig po, it's either sa Facebook Live or sa Google Meet link. Wag yung hahayaan na mawalan kayo ng focus or discipline. Go for it, Team Focus. Laban lang, laban. Kasi sayang. Ang ganda, alam niyo yun, kung meron kang plano kung meron ka talagang purpose sa buhay mo, at yung purpose na yun talagang willing ka, sigurado ko, yung magulang mo, ang pastor mo, susuportahan ka dyan sa buhay mo na yan. Bakit? Kasi nakikita nila sa'yo na you are focused and disciplined. Diba? Pero pag hindi nila nakikita sa'yo yung focus and discipline, wala, lalo ka mawawalan ng kasama.
ang kasama mo, yun, yung mga tropa mo, sasabihin mo, hindi nyo ako mahal, buti pa yung best friend ko. Maniwala ka sa akin, sabi ng Bible, at ang totoong kaibigan, pagsasabihan ka niyan pag sinisira mo ang buhay mo. Pero pag sinisira mo yung buhay mo, sinusuportahan ka niyan, ay, hindi mo kaibigan yan. Kalaban mo yan. Kaya yan po, Team Focus. I hope, yan lang po gusto kong i-share. Ayoko na po patagalin. But I hope may natutunan kayo or sana dyan. Ang ganda ng topic natin, no? Living with purpose. Sayang naman kung mamumuhay tayo, pinapakilala natin yung sarili natin na anak ng Diyos. O kaya pinapakilala natin yung sarili natin na member ako ng The Baptist Church. Yeah! Tapos sasabihin mo, living without purpose. What? What? Living without purpose. Nakakahiya. Nakakahiya, Team Focus. Yan po, yan lang po. Alright. Brother Jay. Bago yan, dahil meron akong kasalanan sa inyo noong nakaraan, hindi ako nakapag-post ng 2 vlogs eh. Di ba? Kasi talagang yun yung parehas pasok yun sa week na yun eh, di ba? Parehas pasok yun. Yung unang vlog number 7, tama ba? Sa vlog number 8. Tama. Ha? Yung 7 na post ko? Alam ko hindi, alam ko 6 lang eh. Yeah, yung 7 kasi yun yung dating nila, yung 8 yun yung alis nila. Kaya talagang pasok yun dun sa week na yon. Pero pero ayan natin, tingnan natin tong vlog number 8, behind the scenes vlog number 8. Yan, vlog ni JJ in short. Purpose, baka isipin nyo, living with purpose. Eternal purpose. Kaya magiging masaya ako kung everyone is so, ibig sabihin, wala tayong yung message ng Yes, sila naman yung dito. living purpose, baka isipin nyo, living with temptation. Oh. No. Okay, magsama natin, okay? Ito, nagawa mo yan not because you are a bad person. No. But because it was easy. Yeah. Yung sinabi mo yung focus. Everyone is doing it. Everyone is doing it. Eternal purpose. Amen. Yan ang tanong sa pag-purpose. Yan ang tanong sa wala niya. Will isang nagbubukan sa gawa natin and they are saying, yung mga narinig ka na, this is what I need. Kailangan ko ito. Amen. Yung purpose mo and way of thinking. Saan palagay natin? Saan ang way nun? Saan ang way out nun? Manatili ka lang sa purpose mo. And most of the problem God doesn't want men to commit sin, but through the test, He will show us if we are growing in our spiritual maturity. Amen, sir. The choice, imbes na yung buhay mo ngayon ay puro ka papuri, isasalamat sa Panginoon. Ang bukang bibig mo na lang eh, dapat ganyan ako eh. Kaya magiging masaya ako, fulfilled kaya ako. Don't fight it with your feelings, they focus. Fight it with Ang na-realize ko doon is, ang Panginoon, He will not guarantee you isang will not guarantee you a life. Hindi niya i-guarantee ang isang dedication mo. And ang nanonood is because He submitted Himself. And pag namin submit mo to, mga team focus, no? Naalala ko ang lupa, hindi kang pinutulak adversity. Kasi problema eh, kumbaga malalim talaga siya na problema. Ganun ang ating temptation. And yung makikipaglaro. Huwag yung paglalaroan. Huwag yung paglalaroan ng temptation. Sinabi rin, kinomin na yung Sir Joe kanina, do not play with it. Kasi pag pinaglaro. ayan, sana sir buhay na kayo dito. Yes! Siguro para tapusin dyan. Kaya nga, maganda yung muna pag-uusapan natin. Final muna. Remember yung focus. Temptation, di ba? The Spirit of Jesus makes me feel
Team Focus, katatapos lang ng episode Yes! ng Staying Alive. Vera Sir Baki, hindi man nyo kami. Paano naman yan? Amen. At least, ayan unti lang. Lumagpas kami ng unti, mga 5 minutes. 5 minutes, sakto. Natapos tayo, 9:35. Bala ko talaga mga less than 1 hour lang kasi baka di na kami makaulit ni Dave. Di na magsasalita kayo. Sobra na yan. Ganun din nyo kami. Pero I hope Team Focus, kayo ay may natutunan. Amen. Nung episode nung Thursday, kasi alam ko recorded to, pero nung episode nung Thursday. Yeah, tama. Okay. So, I hope you are blessed sa program natin na Staying Alive. This is, pang-ilang vlog naman natin to? 8? Number Pang 8? Yeah. Oo. Hindi, 9. Di 8 na to. Pero di po, tas di tayo bihira na kayo mag-send ng video. No? Promise, mag-send ako ng video na naligo. Di, joke lang! Joke lang! Wag yun. Joke lang, baka mamaya matanggal tayo sa... Hindi ka na talaga makakabalik dito. Masisente ako sa trabaho. Wag! Anyway, I hope you're blessed, Team Amen, Focus. amen. And tandaan nyo, isang linggo na lang yung ating episode ng Living with Purpose. To be Don't honest, miss the finale of Yes. our topic, Living with to be honest, ako Purpose. Team Focus, I'm excited for another topic na pag-uusapan Yeah. natin. Lagi nyo tatandaan, hindi lang kayong natututo, kami din. Amen. And So, tayo unang natuto eh. yes. So, yan. Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod na vlog ng Team Focus. Team Focus, Staying Alive. Kami yan. Kami yung Team Focus, Staying Alive. Host. Staying alive. Okay. / hashtag. Yun, basta yun. Peace out! Peace out. 2, 3, go! Good evening, it's welcome to another episode. Di pala natin. Ulit. Magkano mo yung buo? Dami. Ikaw ba meron ka na? May nakita ka? Hindi, wala ako nag-ano pa sa amin. Si JJ dapat kay JJ. Pero 1 minute lang naman, di ba? Sabihin 1 minute. Oh, 1 minute. Hindi, sabi ni Kuya Maki, 1 minute lang daw. Pero ito na yung ating Dominate episode. And magandang gabi po. Ito na po yung ating Dominate episode for 1 minute. Okay. Pahingi ng at least 1 minute. Yan, 1 minute. Yan, pambira. Ba't takot kayo? Ganda-ganda nga eh. Dapat na involve kayo dyan. Berjay. Yan. Thank you, sir. At grabe, chinansingan talaga siya kanina sa Dominita. Pero maganda po yung ating pinag-uusapan ngayon. Ano? Chinansingan. Yeah, chinansingan. Hinahanap ng chance na makadominate. Diba? Mali ba? Ba't kasi Ano ba? Ano ba yung... Kinabahan ako eh. Ayun, yun Kahit ako eh. lang. MTIC. Sorry sa word na Mali po yan. chancing Chance. Ibig sabihin ni Naghahanap Brother ng Jay, chance. naghanap ng chance Na para sa ma-interview. Dominate na Yun. ma-interview. Iba pala yun, sorry. Sinempohan. Pakisumbo nga sa nanay mo to. Sorry. Mamaya matanggal ako dito eh. Sorry. Pag kami napagalitan dito, maiiwan ka talaga dito. Sinasabi ko sa'yo. Mali. Dami kong mali ngayon. Sinansingan. Chinempuhan pala na. Yun! Tinempuhan. Chinempuhan. Buti naman at yun ang Lilinawin ko po, ang gusto niyang iparating, tsempo. Tsempo Ibig ba? sabihin, Hindi chancing. kumukuha ng tsempo. Yes. Okay? Yan. Sinubukan niyang itaglish yung take chance. Take chance. Chinansingan. Parang eroplanuhan yan Yes. eh. Oh, alala ko shoutout kay sa Buds. Cedric, shoutout sa'yo. Tawag niya Cedric sa airport, yan. eroplanuhan. Wow! Tawag niya sa wrestlingero. Tawag mo sa take chance, chancingan. Chancingan. Mali! Aray ko po. Walang shout, Marisa. Walang ano yun, Marisa. Walang malis yun. Walang Sorry ano, po. Maris. Huwag kayo sa kanila mag-sorry. Pastor, pasensya Pastor, po. sorry po. Ang gusto niya pong paratingin ay Tsempo. 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 Oh, Yan. tsempo. Ang tama kasi doon, Utol, naghanap ng tsempo si Sir Dominic. Naghanap ng tsempo Yun. si Sir Dominic. Ano yung pangit naman kung sasabihin mo, talagang chinansingan ni Sir Dominic eh. Sira.
Alam nyo, Ari sir, ka. alam nyo, sorry Mag-uusap daw kayo ni Chip mamaya. Patay tayo. Pero sir, buti sir, may segue na ako. Oh, sige. Alam mo sir, kung sino Boss. pa yung ng Chichempo? Sino? Yung Diablo. Oh, Diablo. Amen? Hindi ako Diablo Sinasabi ko lang yun. Ano pa ng Diablo ah. Nang Chichempo yung Diablo. Alam na ano, sabi nung Diablo, Jay. Hinamay mo. Hinamay mo pa ako. Hindi, pero maganda yun kasi yun po yung na-realize ko po at nakasulat po actually dito yan Hindi, sa aking paliwa. notes Tinan na mo, yun. bastos ka talaga. Nakasulat mo dyan. Nung linggo ka pa. Pinagpawisan tuloy ako eh. Inabangan ko na mamaya Ayan, may magchat-chat okay sa na. akin. sorry. Maki, Ayan, yan. ano pinag-usapan niyo kanina, Maki? Sorry po. Pasensya na po. Okay po. Sige na. Yan. Isa po sa mga nakita ko po ito is one of the things that we ought to remember is yung ating purpose po ay isang battle. Ayan, isang Amen. paglalaban. Yan. Ito sir, tama baka correct me if I'm wrong ha. If you're I'm wrong, I wrong- will correct you. Oh, yeah, Amen, sige. amen. Yan. Oh, sige. Kagabi po, sabi ni Kuya Dom tuloy, ni Kuya Mac sa preaching na minsan, Mali. I will correct you. minsan, Mali mo eh. Jeremiah, palit nga muna kayo nito. Aris, pasok ka muna kayo dito. hindi, minsan po, di Sunduin ba? nyo na. Sunduin nyo na. O sige, tama na. Ha, ayoko na. Hindi, pero... Pero, maubusan tayo ng oras. Oh, sir. Sabi dito sa Bible, sabi sa Bible, babasahin ko lang po. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Nakita ko po dito, ang ating purpose, young people, kagaya nga po ng sinabi namin for the past quarter ng Staying Alive, our purpose is a battle. Therefore, hindi natin pwedeng i-entangle yung ating mga buhay sa affairs ng mundo na to. In other words, we simply cannot, ang tawag dyan, we simply cannot afford that to live our lives as a mirror. Hindi natin kaya gawin yung ating sarili. No? Hindi natin kayang, ang tawag dyan, hindi natin kayang pagandahin yung buhay natin by being a mirror. The only way we can do that is to be a window for Christ. No? Sinabihan kami ni Kuya Maki nung Sunday. Sayang eh. Andito na tayo sa ministry. Di ba? Nandyan mga taga-church na nanonood. Nandito na tayo sa ministry. Andito na tayo yung buhay natin sa mga taga-church. Nandito na tayo sa Oo nga, church. taga-church. Wait lang. Andito na tayo sa church. No? Yung buhay natin is, sa totoo lang, napaka-blessed natin. We are constantly reminded not only to live with purpose, but nire-remind tayo kung ano yung identity natin sa mundo na ito. That's very rare nowadays. Maraming di nakakaalam kung ano ang identity ng young people. Pero ibang subject yon. Pero yun nga, palagi tayong sayang na nandito na tayo sa church at sasayangin natin o laruin pa natin yung ating buhay ng pagiging mirror. Sabi nga ni Kuya Maki, nung kagabi, if nanood po kayo sa service natin, sa preaching, minsan, 90% ng buhay natin, sige, for example sake, 99% ng buhay natin, binigyan natin sa Diyos. Pero yung 1%, iniwan natin sa ating sarili. Chichempuhan yan ng Diablo. Tama na yung tama na. Chichempuhan yung ng Diablo. Okay. Inaantay kasi. Inaantay. Yan ang aantayin ng Sorry, Diablo. tama. Aantayin ng Diablo yan. Kasi nga, gusto niya kunin yung purpose natin eh. Ayaw niya na mabuhay tayo with God-given purpose. Yun yung magandang point doon. Kung tingnan mo sa basketball nga, di ba? Sa basketball, the best scorers, yung pinakamagagaling na scorer sa basketball, konting mali lang ng defender, masushoot talaga yung bola sa basket. In the same way, ang Diablo, hihintay niya lang yung pinakamaliit na the tiniest sliver, kung sa NBA pa sir, 'di ba? The tiniest sliver. Tingnan mo, nag-English na ako. 'Di ba? Hihintayin niya lang 'yan para itanggal tayo sa purpose natin. And we have, in order na malabanan natin 'yan, we have to live life as a window of Christ, no? As a window na pag tumingin yung tao, ang makikita nila yung Kristo. Naalala ko nga yung kanta, Kuya Steve, yung nakanta na natin yun sa special natin dyan sa Wednesday. Yung How About Your Heart? Is it right with God? Would you ask Christ in today? Kung baga sabi niya, friend, how would you feel if your heart were made with a window on each side? How about your heart? Would they see Christ inside?
Yun yung maganda doon, Team Focus, no? We have to remember na pag nagiging window yung buhay natin, that in itself is living with purpose. Kasi hindi na tayo yung nakikita, kundi yung Diyos. No? In the words of Sir Maki nga kagabi, pagka tayo ay kailangan nating patayin yung I. Kailangan nating patayin yung sarili natin and let God shine through. No? Empty dapat tayo para yung buhay natin ay puno kay Kristo at maging window siya ng Kristo. Yan. Yun yung natutunan ko dun, sir. Sir Steven. Amen, amen. Maganda yung dugtungan ko yung sinabi ni Brother JJ na sabi niya na kailangan natin i-empty yung sarili natin and yung i-fill in natin dapat yung Panginoon. And napakaganda ng mga sinishare natin dito. Siyempre galing yan sa Bible and ngayon nga last episode na ng topic ng living with purpose. And gusto ko lang mag-dwell no doon sa sinabi ni Sir Maki kanina about sa ginamit niya mga examples, yung mirror, yung window. And napakaganda nun. Katulad nga na sinabi ni JJ kanina, halos lahat ng sinabi ni JJ nabanggit niya na eh. Pero yung kanina hindi ko sasabihin yun. Iba yun. Sabi ko, nabanggit ko na. Hindi. Yung idea yung nandun. idea, yung nandun. idea. Pero iba yung Okay, sinabi okay. mo kanina. Iba yun, iba. Ayan. So, gusto ko lang dito, meron ako kasing sinulat na notes. Ayan. Don't live a life trying to mirror the world. Instead, let your life reflect God's word and be a window through others which others see God's image in you and the proof that He has a purpose for your life. Sabi nga ni Brother JJ kanina, tulad, pareho ng idea yung nabuo sa isip ko yung sinabi niya eh. No? Yung buhay natin, pag nakita tayo ng mga tao sa labas, sabi natin, dito na lang sa simbahan, pag nakita yung buhay natin dito, dapat makikita yung image ng Panginoon sa buhay natin. And that's why importante na yung buhay natin dapat maging window at hindi siya mirror, no? Kasi kung mirror, sabi nga, magre-reflect lang yung sarili mo eh. Kung titingin ka sa salamin, yung sarili mo lang makikita mo, and hindi yung Panginoon. Pero kung gagawin natin yung buhay natin na window, ay importante na dapat makita yung Panginoon sa buhay natin. And kaya importante, mga young people, na magkaroon tayo ng purpose. Dahil isa yan sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon na mamuhay tayo dapat ng may purpose. And yun nga, so kung may purpose tayo, kung pag makita tayo ng mga tao, dito sa simbahan, dito sa labas, ay makikita sa atin yung buhay na mayroong purpose, which is buhay na tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo. At lalo na sa ating mga kabataan, mga young people dito sa simbahan natin, napakalaga paulit-ulit na nire-remind sa atin dito sa topic natin ngayong first quarter ng taon na ito, living with purpose. Kaya sana sa buong pag-uusap ng mga discussion natin dito, buong ano ba tawag natin dito, season 1. Yung first season ng Episode. taon na to. Oh, di ba? Dapat ma-realize na natin may natutunan na tayo, may natatak na sa isip natin kung ano ba dapat yung purpose natin. And which is yun na yun, nandito sa verse na kung babasahin nyo lamang, no? Sabi nga dito, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Gagawin natin lahat sa Panginoon, para sa glory ng Panginoon, hindi sa sarili natin. Hindi makikita yung sarili natin, kundi palagi para sa Panginoon. Ayun lang, sir. Alright, so again, I hope sana ay meron po kayong natutunan, no? Lalo na sa mga team focus dyan. And may nag-aantay lang talaga ng tawag natin. And pero salamat sa Panginoon na nagkasama-sama tayo. May mga first-time visitors tayo dyan sa mga stations. Hindi na namin kayo isa-isahin. And we're promising you na lahat ng ibibigay namin dito sa inyo is always laging balot ng salita ng Diyos. Kaya this is not our opinion, Team Focus. We're not perfect. Hindi porket kami nandito ay kami ay perpekto. Ako dumaan ako sa pagiging kabataan. Alam ko kung gaano kapusok ang buhay ng isang kabataan. Ang pagkakaiba lang natin, mga batang 90s ay mischievous but respectful. Yan. Ngayon kasi medyo ano na iba na ang henerasyon ngayon. Which is yan ang dapat ninyong matutunan. Reality-wise, kailangan mamuhay at matuto ang mga kabataan ngayon ng mamuhay ng merong purpose. Okay? So, kaya again, I hope you enjoyed this episode 1 ng ating season 1. Tama naman si Sir Steven. Season 1, episode 1, first quarter is done. Tapos na ang first quarter natin, Team Focus.
And we will see you on the next episode na ng taon na ito. Actually, on to 6 years na tayo. Hindi, episode. Season 1 natin. Yeah. Basta yun. Season 2. Gulo na ang buhay. Alright. So again, ay salamat sa Panginoon, nagkasama-sama tayo in behalf of our pastor who is the executive producer and the director of the program Staying Alive. I'm your host, Brother Manny, along with Sir Dominic, Brother Jay, and Brother Steven. And sabay-sabay tayo na magkita-kita on the next episode of your favorite program every Thursday. This is Team Focus, Staying Alive. God bless you all. To God be the glory. Peace. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well,